Sa Tarlac, sinusungkit ng mga tao sa puno ang libo-libong itlog ng mabagsik na hantik. Ow! Oh! Ah! Ah! Sakit! Nang mabulabog ang lungga, agad nagkagulo at inilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. Habang ang mortal na kaaway naman ng mga langgam na mga anay, mabilis kung magparami ng lahi. Kaya raw nitong mangitlog kada 3 segundo o 30,000 na itlog kada araw. Kaya hanggat nariyan ang reyna, tuloy ang pagdami ng kanilang lahi. Sa colony o grupo ng mga hantik o weaver ants, bawat isa may papel na ginagampanan. Nangingitlog ang queen ants, habang ang worker ants naman ang humahanap ng pagkain. Ito rin ang nagpoprotekta sa kanilang lungga at itlog ng kanilang grupo. Pero huwag daw basta aabalahin ito dahil isa ito sa pinakamasakit na mga gat na insekto sa tuwing naharap sa panganib. To feel how well these ants defend their nest, we saw how aggressive they attack. Sa Tarlac, 15 taon nang nangunguha ng itlog ng mga hantik si Sergio. Halos manhid na raw siya sa mga kagat nito. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko. Masakit po talaga yung kagat nila. Pero ngayon po, matapang na po. Parang baliwala na po yung kagat ng antik sa amin. Ito pala yung pang-harvest nila. At sigurado bubula-bubi na yung malaking pugad na yun, no? Hinahanap ni Sergio ang mga pabilog na lungga. Ito raw ang itsura ng bahay ng mga hantik. Sa hugis ng kanilang mga bahay, pag medyo elongated yan, weaver ants talaga ang nakatira dyan. Gamit ang basket at mahabang panungkit, nasusungkit ni Sergio ang pugad na malanggam. Yung bahay po nila para mawasak po para mahulog yung itlog. Nang mabulabog ang lungga ng mga hantik, agad inilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. Pero wala silang laban. Pagkatapos makuha ang daan-daang itlog, susunugin ito ni Sergio para paalisin ang mga hantik. Sinasala naman ito ng kanyang asawa para mahiwalay ang mga itlog. Para makarami, nag-ikot pa si Sergio sa ibang puno. Mas maraming itlog, mas malaki ang kita. Ayon sa pag-aaral, 50% ng katawan ng isang hantik ay sagana sa protina. Parang buba, oh. Pagkagat mo, puputok-putok sa loob. It has this creamy, milky substance na nandun sa loob ng pupa. Pero, itong mga langgam naman na ito, minsan kinakain din nila ito, no? Meron daw siyang lemony taste. Kuman nga natin. Asim! Titignan natin yung loob nito. Usually, yung mga ginagawa ng mga nag-hunt nito is talagang sinusundot nila. Pero tayo, bubuksan lang natin yung ibang parte na ito para malaman kung anong stage na ng mga eggs meron sila dito. Yung kailang ano, oh, yan oh, tama oh. Woohoo! That's the right type of ow! Oh! Ah! Woo! Woo! Ah, sakit! Grabe! Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage. Tinutusok ng hantik ang kalaban gamit ang kanyang mandibles o pangkagat sa bibig.
Naglalabas ito ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahapding pakiramdam sa balat. Yung mga langgam nito, kahit malilit sila, grabe kung matake, oh. These weaver ants, itong hantik na ito, kayang-kaya nilang i-defend yung kanilang pugad. 50 pesos kada baso na ibebenta ni Seryo ang mga itlog ng hantik. Kasi binibenta po namin para may pambili rin po kami ng para sa bahay namin yung bigas. Sustainable man ang pagkain ng insekto, napansin ni Seryo na kumakaunti na raw ang nakikita nilang pugad ng mga hantik. Kumaunti na po. Kasi po yung mga kahoy-kahoy po na parang napuputol na po sila. Parang kumukunti na po yung napagbabahayan nilang mga kahoy-kahoy po. Mortal na kaaway naman na mga langgam ang mga anay. Sa oras na maramdaman ng mga anay ang paparating ng mga langgam, isa-isa na itong maglalabasan. Pakay nilang isara ang bawat butas na kanilang lungga gamit ang laway. Sa loob ng lungga, isang colony o grupo na binubuo ng 50 hanggang 100,000 na anay ang naninirahan. Bawat isa may sari-sariling abilidad. Ang mga worker termites, lakas ang puhunan. Sila kasi ang itinuturing na karpentero ng kanilang colony. Sila ang kumukuha ng lupa ginagamit nila sa paggawa ng lungga. Aabot sa 17 talampakan ang lungga na kayang gawin ng mga anay. Kapag dumating ang kaaway gaya ng mga langgam, sa kanila tatawagin ang matitinik nilang kalahi. Kilala ang soldier termite sa pagiging alerto. Gagawin nila ang lahat para i-secure ang kanilang hideout. Dahil nasa loob nito nakatira ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang kanilang reyna. Bilang pinuno, wala siyang ibang gagawin kundi mangitlog kada 3 segundo. Ibig sabihin, 30,000 eggs ang kaya nitong ilabas kada araw. Kaya hanggat nariyan ang reyna, tuloy ang pagdami ng kanilang lahi. Pagkatapos mangitlog, kinukuha ito ng mga worker termite. Trabaho nilang protektahan ang mga ito hanggang sa lumaki. Para maiwasan ang pagkakaroon ng anay, panatilihing tuyo ang kapaligiran at magkaroon ng regular na inspeksyon para sa posibleng infestation ng mga ito. At para naman masolusyonan ang pamiminsala ng mga ito, kailangan ng professional termite treatment kung saan ginagamitan ang mga anay ng chemical. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.